A man with a million moves ang tawag sa kanya dahil sa kanyang mga tira na sobrang hirap pero naipasok pa rin niya ito. Tara mga idol, pag-usapan natin ang 7-time PBA champion, 4-time PBA Finals MVP, 18-time PBA All-Star at 2-time PBA MVP. Walang iba kundi ang the man with a million moves na si Big Game James Carlos Agravante Yap o mas kilala bilang si James Yap. Ipinanganak nga si James Yap noong February 15, 1982 sa Escalante, Negros Occidental. Sa kanyang high school year ay naglaro nga si Yap para sa Bacolod, Taytong High School at kalaunay lumipat nga sa Iloilo Central Commercial High School. Tungo tayo sa kanyang college year mga idol. Naglaro nga si Yap para sa UE Red Warriors under kay former national team coach Boise Zamar. Nakasama niya noon sa UE sina Paul Artadi at Ronald Tubid. Well, natulungan nga ni James Yap ang UE Red Warriors upang makatawid sa Final Four. Yun nga lang, Ateneo ang nagkampiyon sa taon na yon. Pero nag-average na agad si Yap ng 20 points per game. Sa parehong taon ay pinangunahan ulit ni Yap ang UE Red Warriors para sa First Bantay Bata Crossover Cup. Dito nakuha ng UE ang kampyonado matapos silang makabawi sa Ateneo Blue Eagles. Sa Season 66 ng UAAP ay muling ang pinangunahan ni Yap ang Red Warriors para makapasok ulit sa Final Four. Yun nga lang ay natalo sila sa semi-finals matapos silang talunin ng FEU na pinangunahan pa nga noon ni Arwin Santos. Pero sa season na yun ay nakuha nga niya ang UAAP MVP. Makalipas ang kanyang college year ay naglaro pa nga siya para sa Philippine Basketball League or PBL na kung saan ay nakasama niya noon si Mike Cortez. Well, 3 taon na nanatili si Yap sa PBL. Taong 2004 ay napagdesisyonan na ni Yap na pasukin ang mundo ng PBA. 2004 PBA draft ay kinuha nga si Yap bilang second overall pick ng Pure Foods Standard Juicy Giants. Naghahanap nga noon ang Pure Foods ng isang legit scorer matapos hindi sila makapasok sa quarterfinals ng 3 conference. At ang masama pa noon sa parehong taon ay nag-anunsyo na nga ng kanyang pagre-retiro noon si Alvin Patrimonio. Well, hindi nga sila nagkamali sa pagpili kay James Yap mga idol. Sa rookie season ni Yap, coming off the bench muna si Yap dahil may iniinda nga ito sa kanyang balikat. Pero by the end of the season ay biglang umangat ang kanyang stats sa 12.48 points, 4.7 rebounds at 1 assist per game. Yun nga lang hindi sila makaabante sa semi-finals dahil inarangan agad sila ng Shell Turbochargers. Ang masaklap pa nun ay nasungkit pa nga ni Rich Alvarez ang Rookie of the Year Award. Taong 2005-2006 season ang magandang season para kay James Yap mga idol. Dahil dito niya nakuha ang kanyang unang kampionado matapos nilang talunin noon sa 2006 Philippine Cup ang Red Bull na pinangunahan ni Enrico Villanueva. Sa parehong taon ay nakuha ni Yap ang kanyang unang PBA MVP. Hindi basta-basta ang kanyang katunggali sa award na ito mga idol dahil kabilang sa candidate ang kanyang kakampi na si Kirby Raymondo at ang star player ng Red Bull na si Enrico Villanueva at si Lordy Tugadi. 2006-2007 season umangat nga ang stats ni James Yap sa 19.7 points, 4.2 rebounds at 1.7 assists per game. Naitala pa nga niya ang kanyang career high 41 points kontra Walcott Paints. Well, sa kabila ng magandang stats ni Yap ay hindi nga sila makatawid sa playoffs ng 2007 Fiesta Conference. Well, sa parehong taon ay pinalitan na nga ang pangalan ng kanilang kupunan. Mula sa Pure Foods ay pinalitan nila ito ng Tender Juicy Giants. Taong 2007 Philippine Cup ay naging maganda ang simula ng Tender Juicy matapos sila makakuha ng 7-0 sa simula ng conference. Yun nga lang ay Red Bull pa rin ang number 1 sa standing. Well, sa pagpasok ng quarterfinals ay walang kahirap-hirap nilang tinalo ang Coca-Cola Tigers. Sa semi-finals, sumabot pa nga sa Game 7 ang laban nila kontra sa Red Bull. Kahit may injury si James Yap ay natulungan pa rin niya ang Tender Juicy na makapasok sa finals na kung saan ay naghintay nga sa kanila ang Santa Lucia. Nabalot nga ng controversial ang kanilang naging laban sa finals at umabot pa nga sa Game 7 ang kanilang laban. Yun nga lang dahil sa struggle nga noon sa third quarter ang Pure Foods ay sinamantala ngayon ng Santa Lucia at makuha nga ang kampyonado. Naging ups and down ang performance ng Tender Juicy simula 2006 hanggang 2009 season. Well, talon tayo sa 2009-2010 season. Muling nakuha ni James Yap ang kanyang pangalawang PBA MVP at naging pangatlo nga ang Pure Foods noon sa standing.
Well, sa pagpasok ng playoffs ay tinapos nila noon sa Game 5 ang rain or shine sa quarterfinals. Sa pagpasok ng semifinals ay tinapos nila sa Game 6 ang kanilang sister team na San Miguel Beermen. Well, pagpasok ng finals ay walang kahirap-hirap nilang winalis ang Alaska Aces. Nakuha nga ni Yap ang kanyang best player of the conference. Nakuha niya rin ang kanyang finals MVP. Nakuha niya rin ang kanyang pangalawang season MVP. Mangiyak-iyak noon si James Yap dahil dinedicate umano niya ang kanyang mga award para sa kanyang anak na si Baby James. Pagpasok ng 2010 Fiesta Conference ay muli na namang pinalitan ang kanilang kupunan. Mula Tender Juicy Giants ay pinalitan nila ito ng Bimig Derby Ace Llamados. Yun nga lang ay umalis na rin sa kanilang kupunan noon si Coach Ryan Gregorio at pumirma bilang head coach ng Meralco Bulls at pinalitan nga niya noon ni George Gallant. Well, sa parehong taon ay muling pinapirma ng kupunan ng 3-year deal si James Yap. 2010-2011 season, bahagyang bumaba ang stats ni Yap sa 15.1 points per game. Sa classification round ay kumapit pa ang Bimig sa 7 wins at 7 losses. Nakapasok pa nga sila sa quarterfinals. Nga pala mga idol, kasama na ni Yap sa Bimig si PJ Simon. Sa quarterfinals ay tinalo nila ng back-to-back games ang Meralco Bulls na kung saan ay nag-average si Yap ng 22 points kontra Meralco Bulls. Sa semifinals naman ay hinarangan nga sila ng TNT matapos silang talunin sa Game 6 ng kanilang laban. February 18, 2011, dito nagsimula ang PBA Commissioner's Cup, the second conference of the season. Yun nga lang hindi naging maganda ang panimula ng Bimig sa Commissioner's Cup. Hindi nga nakapasok sa second round ng conference matapos sila makapagtala ng 4 wins at 5 losses. Well, sa 2011 Governor's Cup ay hanggang semi-finals na lang ang inabot ng Pure Foods. Injury prone na kasi noon si James Yap. Well, sa pagpasok ng off-season ay biglang nag-anunsyo ng kanyang resignation bilang head coach ng Alaska Aces, etong si Coach Tim Cone. Dito na sinamantala ng Pure Foods na kunin si Coach Tim, mga idol. Nagtagumpay naman sila at pinapirma nga nila si Coach Tim Cone sa kanilang kupunan. At pinalitan nga si George Gallant. 2011-2012 season Philippine Cup ay bagong sistema ang umiikot sa Bimig Llamados. Sa katunayan ay sila ang number 1 noon sa standing. At hawak nga nila ang 2 eyes to beat kontra sa number 8 spot na Powerade na lumalagablab nga ang kamay ni Gary David. Marami nga ang nagulat noon dahil na-upset nga ng Powerade noon ang Bimig Llamados matapos silang matalo sa kanilang back-to-back games. Sa pagpasok naman ng 2012 PBA Commissioner's Cup, hindi na pumayag si James Yap na maulit ang nangyari. Nakuha nga nila ang second place sa elimination round dahil sa kanyang sprained ankle injury ay bumaba ang kanyang stats sa 12 points, 3.6 rebounds per game. Sa quarterfinals ay tinalo nila sa Game 3 ang laban kontra sa Meralco Bulls. Sa semifinals naman ay walang kahirap-hirap na tinalo ang Barangay Ginebra na nakalasap lang ng isang panalo. Sa pagpasok naman ng finals ay nakaabang na sa kanila ang talk and text. Naging mainit ang bakbakan ng bawat kupunan dahil umabot pa nga sa Game 7 ng kanilang laban. Well, sa huli, Bimig Llamados ang nagkampiyon, mga idol. At si James Yap ang itinanghal na Finals MVP. 2012-2013 season, muli na namang pinalitan ang kanilang kupunan. Mula sa Bimig Llamados ay naging San Mig Coffee Mixers na ito. 2012-2013 Philippine Cup, muli na namang namamayagpag ang San Mig Coffee. Wala nga nilang kahirap-hirap na tinalo ang Petron Blaze. Yun nga lang ay hinarangan sila ng rain or shine sa semi-finals. 2013 Governor's Cup ang pang-apat na kampionado ni James Yap matapos nilang talunin sa finals ang Boster. 2013-2014 Philippine Cup ang makasaysayang Grand Slam para kay James Yap at sa kupunan ng San Mig Coffee. Well, tinaob lang naman nila ang TNT sa quarterfinals. Umabot naman sa Game 7 ng kanilang bakbakan kontra Barangay Ginebra. Muli na naman nilang nakaharap sa finals ang rain or shine. Umabot lang sa Game 6 ang kanilang naging laban at nag-average nga sa finals si James Yap ng 13.8 points, 4.3 rebounds per game. 2014 Commissioner's Cup, muntik pa silang hindi makapasok sa playoffs dahil nakakuha lamang sila ng 4 wins, 5 losses na kung saan ay kumapit pa nga sila sa 6th spot. Well, sa pagpasok ng quarterfinals ay tinalo nga nila ang Alaska Aces na kung saan ay na-upset nga nila ito. Nakaharap nila sa semifinals ang Air 21 na pinangunahan ng Prime Sian Anthony.
ngunit tinapos lang nila ang Air 21 na umabot lang sa Game 5. Sa pagpasok ng finals ay susubukan naman nilang patumbahin ang malapader na kupunan ng Talk and Text sa prime pa ni Kelly Williams. Sa katunayan ay naging undefeated nga sila. Ngunit walang kahirap-hirap nilang tinalo ang Talk and Text mga idol na kung saan ay winalis lamang nila ito at nakuha nga nila ang kanilang Grand Slam at si James Yap nga ang itinanghal na Finals MVP. Nakuha rin ni James Yap ang kanyang ika-11 All-Star appearance. 2014 hanggang 2016 season, muli na namang pinalitan ng pangalan ng kupunan mula sa Sunmig ay naging Pure Food Star Hotshot na nga ito. November 23, 2014, pinalitan ni James Yap si Coach Jeff Carriazo para sa pang number 20 spot sa all-time leading scorer. Kabilang din si Yap sa top 40 greatest PBA player in history. After ng Grand Slam na yon ay hindi na muli nakasungkit ng kampyonado ang kupunan. Hanggang semi-finals lang ang kanilang narating. Injury prone na rin kasi ang ibang mga key players ng kupunan. October 13, 2016 ay tuluyan ng binitawan si James Yap at tinrade na nga ito sa Rain or Shine kapalit ni Paul Lee. 6 years ang itinagal ni Yap sa kupunan. Well, dahil sa mga injury at sa kanyang edad ay malayo na siya sa dati niyang performance. Mailap na rin kay James Yap ang kampyonado. February 9, 2024 ay tinrade na nga ng Ross si James Yap papunta sa Blackwater Bossing. Bumaba na rin sa 4.1 points per game ang naiambag ni Yap sa kupunan. Kayo mga idol, isa ka rin ba sa umiidolo noon sa tinaguriang big game James Yap?